Magandang umaga po mga kabakbakan. Ito'y pangalawang linggo ng ating guest co-host na yung ating sikat na kaibigan na si Ginoong Raymond Burgos. At kasama ko po at co-host ko rin si Ginoong Albert Carlos from United Kingdom. Pero yung katabi ko po ngayon, nag-champion sa World Slasher noong 2009 and then continues to fight sa big events. UFC, yan. Saan? Sa UFCC, mostly tayo naglalaban. And then yung mga invitational derbies sa probinsya. Ayan, diyan tayo mahilig tayo lumaban sa mga sa mga Davao Challenge. Davao actually, mga next year ko pa masusubukan 'yan. This year nag-observe lang ako kasi medyo kulang nga manok natin eh. So mostly dito lang ako sa Luzon. 1,000 mahigit natin nakatalo. Well, kasi nauubos pagkadating sa stag. Dami ng labanan ng stags, no? So minsan naiiwanan na lang tayo. Konti na lang. First sa mga Well, Mr. Raymond Burgos, you mentioned about the stag fighting na very popular ngayong araw na ito. So ito bang breeding dapat puro pang stag lang or kasi may nakita ko rito mga claret looking na mga puti? Meron, talaga meron. Sa akin kasi mas maganda kung magbe-breed ka, pwede pang stag, pwede pang cock. Yun ang pinakamaganda. Yun ang pinakamaganda. Pero naniniwala ako talaga minsan na may mga manok talaga na hindi pwede pang stag pero magagaling sa cock. Or vice versa. Like what? Nandito. Well, may mga hatch kelsos kasi ako dito, no. Minsan mas gusto ko sila nilalaban sa stags. Dahil mo naman stags minsan paramihan ng palo Correct. Diba? Kailangan palo na palo. Pero pagdating naman nila sa cock, medyo hindi ko masyadong inaano, no? Parang hindi ko masyadong ginagamit sila kasi nga parang sa sobrang palo, medyo nag-iisip. Medyo gigil ng sobra. Alam mo naman minsan may mga ibang manok pagkahabang gumugulang nagkakautak. Diskarte na. Nakasalubong mo yung mga butcher roundhead na. Oh, yan, patay tayo diyan. Yan, pagka nakakalaban ka ng mga roundheads, yung mga claret, yung mga old lines ba. Yan ang mga mandudunong na manok. Kaya sa atin minsan pero make it a point talaga minsan na magtimpla rin tayo na pwede sila pang stag, pwede sila pang cock para hindi nasasayang din, no? For the benefit ng mga nanonood, you breed mga kelsos. Yes, clarets and hatches, nakita ko yung mga yun. Ano ba yung mga puti? Yung puti ko, it's a white claret. Kinocross ko sila sa mga kelsos, sa mga sweaters din. So, ganun lang, balik-balik lang sila. So, minsan pagka nilalagyan ko na rin sila ng konting hatches na rin. So, kaya para pwede sila pang stag. Okay. So, pero mostly pagka mga kelso over claret, minsan parang medyo late maturing din sila. So, minsan mas magagaling sila pagka nag-bull stag, nag-cock na. Bull stag, basta nag-molt sila. Nag-molt na. Oo. Mas nagagaling. Yung nabanggit mo kanina yung roundhead, isa yan sa mga smart game foul, di ba? Yes. Roundheads naman, tinatry ko naman sila i-cross sa mga sweaters natin. Para, alam mo, minsan iba rin yung cutting ng roundheads Tsaka talagang smart din sila. Yun. Kasi ang sweater, mga kabakbakan, kita nyo naman, papasok yan, haangatan ka, papaluin ka sa harapan, palo dito, palo doon, ang haba ng magazine. No. Diba? Ang roundheads minsan, medyo parang ganyan yan Gumaganyan. Ang hirap labanin yan, yung ganyan. Basta gumaganyan yung manok. Parang nagagago minsan yung Parang mga kalaban, mistiso. Parang larong mistiso ba? Malaman ng manok kung ang lakas yan ang mga malakas makasira. Yeah. Pero kung titingnan mo sila sa bitaw, hindi ka masisiyahan sa kanila. Not unless na talagang kabisado mo yung linyada mo. Pero yung cutting ability ng Yes, cutting ability maganda talaga. Sabi nga nila, why reinvent the wheel? Yung mga gumawa niyan, si Dandre. Yes. Nag-cross ng claret sa roundhead. So, matalino na, smart pa. Totoo yun. Sa akin naman, yung ginagamit ko, yung Leon Morgan, tsaka yung Gary Gilliam. Isa sa pinakamahal na roundhead yung Leon Morgan na sinabi. Pero kung titingnan mo sila, talagang, siguro talagang magagaling lang talaga na manok. Tsaka maganda i-cross sila.
very good for crossing sila good talaga. crossing foul, Yeah. Saan mo naman sila ikinukros? Sweaters din. Sweaters pa rin. Sweaters din. Sweater Sweaters roundhead. din. So minsan sa Kelsos din, inaano ko sila sa Kelsos. Itong sweaters talagang pwede sa stag, pwede sa ka. Yes, pwede talaga. Ang Kelsos, ganun din, no? Pero yun lang, minsan, kaya tulad ng sinabi ko kanina, may mga timpla rin tayo minsan na, well, yun nga, na parang pang stag lang sila. Pero once they age naman, minsan, pagkagawin mo silang, may mga manok kasi pagka 2-year-old, parang hindi pa sila ayaw pa nila. Stag, magaling sila. Pag 2-year-old, ayaw nila. No? Hindi sila manalo. Pero 3 pagka years old. nag 3 years old sila, ayun na. Kaya na. Medyo talagang pagka magulang na, nagbabago na rin yung attitude nila. So, nananalo din. Last week, nung nagkukwentuhan tayo, binanggit mo yung Dr. Eber Kelso, from Rat Graves, yes. Nandito rin yun. Nandito rin yun. Actually, yun naman, I acquired that Kelso way back 2012, no? Yung 2012 ko lang na-acquire yan kay kasama ko pa si Jerry noon, kay Rat Graves. So, well, and then, yun nga, tinimpla-timpla ko lang sila. Ano yung style ng Rat Graves? Actually, malakas. Actually, yung ano niya, malakas sa ibabaw yan. Tsaka pagka nakita mo yung paa niya, talagang sinusuntok talaga. And then game din, nakita ko siya, game din. Actually, nung first nag-try din ako mag-breed yan. Brother-sister pa nga yung ginawa ko. Although, naging pangit yung mga anak, pero nilaban ko. Kahit brother-sister, nilaban ko. Kita ko, game. Nananalo sila. Ilang talagang sabi ko, kailan medyo infusean natin ng konti kasi medyo may kainitan. May init. Oo, may pasok. Kumbaga, magaling sa taas, magaling sa ilalim. Yun lang. Minsan, ayaw na tumigil eh. Pag pumalo, dire-diretso. Minsan, Nag-iisip pare minsan nasisingitan pa sila. Kamananalong walang sugat, nasisingitan pa. Minsan, nababalda pa. So, mainit ulo eh. So, kaya ginagawa natin, tinitimplahan natin. Tinimplahan nga natin yan, yung sinabi ko sa inyo na mga jumper lines. George Neal, yan. Cecil Davis. Yan, Cecil, yan. So, yan ang mga inaano natin. Mga hinahalo-halo natin sa Kita mga... nyo na mga kabakbakan, ang bloodline talaga, no? Pag usapan. Si Walter Kelso, kita nyo naman. Nung araw yan kung may standby sa sabungan, yung mga magaling sa panalo, yun ang pinipili niya. Totoo yun. Regardless of line. Totoo yun. Kung nag-conform doon sa gusto niyang forma, taas, kulay ng paa, tinutuloy niya. Totoo yun. Tinutuloy ng mga Totoo yun. bigyan. Totoo yun. So, itong Dr. Eber na ito, mga dentista po ito na sumikat nung gumagamit ng mga Kelsos. Pero, teka muna pare, maghahanap buhay muna kami. Sige, hanap buhay muna tayo. Sa aming muling pagbabalik. Bakbak. Magandang umaga po mga kabakbakan. Ito yung pangalawang linggo ng ating guest co-host na yung ating sikat na kaibigan na si Ginoong Raymond Burgos. At kasama ko po at co-host ko rin si Ginoong Albert Carlos from United Kingdom. Pero yung katabi ko po ngayon, nag-champion sa World Slasher noong 2009 and then continues to fight sa big events. FCC. UFCC. Yan. Saan? Sa UFCC, mostly tayo naglalaban. And then yung mga invitational derbies sa probinsya. Yan, diyan tayo mahilig tayo lumaban sa mga sa mga Davao Challenge. Davao actually, mga next year ko pa masusubukan yan. This year nag-observe lang ako kasi medyo kulang nga manok natin eh. So mostly dito lang ako sa Luzon. 1,000 mahigit na ito nakatalo. Well, kasi nauubos pagkadating sa stag. Dami ng labanan ng stags, no? So, minsan naiiwanan na lang tayo. Konti na lang. First sa mga kak. Well, Mr. Raymond Burgos, you mentioned about the stag fighting na very popular ngayong araw na ito. So ito bang breeding dapat puro pang stag lang or kasi may nakita ko dito mga claret looking na mga puti. Meron, talaga meron. Sa akin kasi mas maganda kung magbe-breed ka, pwede pang stag, pwede pang kak. Yun ang pinakamaganda. Yan ang pinakamaganda. Pero naniniwala ako talaga minsan na may mga manok talaga na hindi pwede pang stag pero magagaling sa kak. Or vice versa. Like what? Nandito. Well, may mga hatch Kelsos kasi ako dito, no. Minsan mas gusto ko sila nilalaban sa stags.
Dahil mo naman stags, minsan paramihan ng palo eh. Correct. Diba? Kailangan palo na palo. Pero May style. pagdating naman nila sa cock, medyo hindi ko masyadong inaano, no? Parang hindi ko masyadong ginagamit sila. Kasi nga, parang sa sobrang palo, medyo Hindi na nag-iisip. medyo Palo ng gigil ng palo. sobra. Mm. Alam mo naman minsan, may mga ibang manok, pagkahabang gumugulang, nagkakautak. Magkakaotak. Diskarte na. Nakasalubang mo yung mga butcher roundhead na. Oh, yan, patay tayo dyan. Ah, Yan, pagka nakakalaban ka ng mga roundheads, yung mga claret, yung mga old lines ba? Yan ang mga mandudunong na manok. Kaya sa atin minsan, pero make it a point talaga minsan na magtimpla rin tayo na pwede sila pang stag, pwede sila pang cock para hindi nasasayang din, Okay. no? For the benefit ng mga nanonood, you breed the mga Kelsos, Yes, Clarets, Mm. and Hatches. Nakita ko yung mga yun. Ano ba yung mga puti? yung puti ko, it's a white claret. Kinocross ko sila sa mga Kelsos, sa mga sweaters din. So, ganun lang, balik-balik lang sila. So, minsan, pagka, nilalagyan ko na rin sila ng konting hatches na rin. So, kaya para pwede sila pang stag. Okay. So, pero mostly pagka yung mga Kelso over claret, minsan parang medyo late maturing din sila eh. So, minsan mas magagaling sila pagka Nag-bullstag. Nag-cock na. bullstag. Basta nag-molt sila. Nag-molt na. Oo. Mas nagagaling. Yung nabanggit mo kanina yung roundhead, isa yan sa mga smart game foul, di ba? Yes. Oo. Roundheads naman, tinatry ko naman sila i-cross sa mga sweaters natin. Para, alam mo, minsan, iba rin yung cutting ng roundheads eh. Tsaka talagang smart din sila. Yun. Oo. Kasi ang sweater, mga kawakbakan, kita nyo naman, papasok yan, aangatan ka, papaluin ka sa harapan, palo, dito, palo, doon, ang haba ng magazine. No, Di ba? ang roundheads minsan, medyo parang ganyan yan eh. Gumaganyan. Ang hirap labanin yan, yung ganyan. Basta gumaganyan yung manok. Parang nagagago minsan yung ano eh. Parang Yung mga kalaban, mistiso. Oo, Baga ng parang ganon. larong mistiso ba? Mistiso. Hindi malaman ng manok kung Kung paano. Ang lakas papasokin. yan ang mga malakas makasira. Yeah. Pero kung titingnan mo sila sa bitaw, hindi ka masisiyahan sa kanila. Not unless na talagang kabisado mo yung linyada mo. Pero yung cutting ability ng Yes, roundhead. cutting ability maganda talaga. Diba? Sabi nga nila, why reinvent the wheel? Yung mga gumawa niyan, diba, si Dan Gray, Yes. nag-cross ng claret sa roundhead. Mhm. So, matalino na, smart pa. Totoo yun. Sa akin naman, yung ginagamit ko, yung Leon Morgan, tsaka yung Gary Gilliam. Isa sa pinakamahal na roundhead yung ano niya, yung Morgan na sinabi. Pero kung titingnan mo sila, talagang, siguro talagang magagaling lang talaga na manok. Tsaka maganda i-cross sila. Very good for crossing sila talaga. crossing foul, Yeah. Saan mo naman sila ikinukross? Sweaters din. Sweaters pa rin. Sweaters din. Sweater roundhead. So minsan sa Kelsos din, inaano ko sila sa Kelsos. Itong sweaters talagang pwede sa stag, pwede sa cock. Yes, pwede talaga. Ang Kelsos, ganun din, no? Pero yun lang, minsan, kaya tulad ng sinabi ko kanina, may mga timpla rin tayo minsan na, yun nga, na parang pang stag lang sila. Pero once they age naman, minsan, pagkagawin mo silang, may mga manok kasi pagka 2-year-old, parang hindi pa sila eh, ayaw pa nila. Stag, magaling sila. Pag 2-year-old, ayaw nila. No? Hindi sila manalo. Pero 3 years pagka old. nag 3 years old sila, ayun na. Ayun na. Medyo talagang pagka magulang na, nagbabago na rin yung attitude nila. So, nananalo din. Last week, nung nagkukwentuhan tayo, binanggit mo yung Dr. Eber Kelso, from Rat Graves, yes. Nandito rin yun. Nandito rin yun. Actually, yun naman, I acquired that Kelso way back 2012, no? Yung 2012 ko lang na-acquire yan kay, kasama ko pa si Jerry noon. Kay Rat Graves. So, and then, yun nga, tinimpla-timpla ko lang sila. Ano yung style ng Radcliffe? Kasi Actually, kakuha ko malakas. lang eh. Actually, yung ano niya, malakas sa ibabaw yan. Tsaka pagka nakita mo yung paa niya, talagang sinusuntok talaga. And then game din, nakita ko siya, game din. Game siya. Actually, nung first nag-try din ako mag-breed yan. Brother, sister pa nga yung ginawa ko. Although, naging pangit yung mga anak, pero nilaban ko.
Kahit brother-sister, nilaban ko. Kita ko, game. Nananalo sila. Ilang nga, talagang sabi ko, kailan medyo infusean natin ng konti kasi medyo may kainitan. May init. Oo, may pasok. Kumbaga, magaling sa taas, magaling sa ilalim. Yun lang. Minsan, ayaw na tumigil eh. Pag pumalo, dire-diretso. Minsan, Iisip pare ha. minsan nasisingitan pa sila. Mananalong walang sugat, nasisingitan pa. Minsan, nababalda pa. So, mainit ulo eh. So, kaya ginagawa natin, tinitimplahan natin. Tinimplahan nga natin yan, yung sinabi ko sa inyo na mga jumper lines. George Neal, yan. Cecil Davis. Yan, mga Cecil yan. So, yan ang mga inaano natin. Mga hinahalo-halo natin sa Kita mga... nyo na mga kabakbakan, ang bloodline talaga, no? Pag pinag-usapan. Si Walter Kelso, kita nyo naman, nung araw yan kung may standby sa sabungan, yung mga magaling sa panalo, yun ang binibili niya. Totoo yun. Regardless of line. Totoo yun. Kung nag-conform doon sa gusto niyang forma, taas, kulay ng paa, tinutuloy niya. Totoo yun. Tinutuloy ng mga Totoo yun. player. Totoo yun. So, itong Dr. Ever Neto, mga dentista po ito na sumikat nung gumagamit ng mga pesos. Pero, teka muna pare, maghahanap buhay muna kami. Sige, hanap buhay muna tayo. Sa aming muling pagbabalik. Bakbak.